So noong nakaraang linggo po ay sinimulan natin ang unang Korinto chapter 12 na kung saan pumasok tayo sa panibagong topic at ito ay tungkol sa kaloob ng Espiritu. So tinignan natin ang verses 1 to 12, nakita natin na binigyang din ni Paul na nasa banal na Espiritu ang pagpapasya sa pagbibigay ng mga kaloob sa bawat mananampalataya at ang pangunahing tungkulin ng banal na Espiritu ay luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo. So yan yung pangunahing layunin ng mga kaloob at hindi ito po tungkol sa atin. And so hindi po tayo maaaring magbataas. Ang mga kaloob na ibinibigay sa bawat individual ay para po ito sa ikabubuti ng lahat sa iglesia. Now, ngayong umaga ay pagpapatuloy natin sa verse 12. So tinama ni Paul ang kanilang understanding tungkol sa kaloob ng Espiritu. Hindi nila naiintindihan ang purpose ng mga kaloob na binigay sa kanila. So what happened is nagkaroon ng mga pag-abuse sa paggamit ng kaloob ng Espiritu na kung saan ginagamit nila ito katulad ng paraan ng kanilang dating pamumuhay na or paganong pamumuhay or ungodly na pamumuhay. Kaya mayroong pagmamataas, mayroong inggitan na siyang sumisira sa pagkakaisa sa iglesia. Ilang mga bagay po na dapat natin maunawaan. Una po, sa verses 12 to 19, sinasabi ni Pablo dyan na may pagkakaiba sa isang katawan. Okay? May pagkakaiba sa isang katawan. Alam niyo po, ang pagkakaisa, ang pinakamahalagang katangian sa katawan. Pagkakaisa kahit may pagkakaiba-iba. Verses 12 to 14, tingnan natin po, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng isang Espiritu. Tingnan niyo po, isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. So, inahalin tulad ni Paul ang iglesia sa body, sa isang katawan. Kung paano ang katawan at ang lahat ng mga bahagi nito ay pinagsama-sama upang gumana ng sama-sama. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming bahagi. Ganito rin ang katawan ni Kristo. Ang simbahan ay hindi gumaganap na magkakahiwalay na mga individual, ngunit bilang isang katawan. Ang bawat isa ay talagang umaasa sa isa't isa. Tayo po ay dapat nagkakaisa. Ng punto, tayo po ay dapat na nagkakaisa sa ilalim ng isang head. Yan po ang Panginoong Hesukristo na siyang pinuno ng simbahan. Tayo po ay isang katawan na binubuo ng maraming bahagi. Ngunit kadalasan ang nangyayari po, hindi lahat ng bahagi ay gumagana o ginagawa ang kanilang gampanin o ang kanilang bahagi. Alam niyo po, ang isang dahilan kung bakit pinibigyang diin ang pagtuturo ng salita ng Diyos habang nakaupo kayo, nakikinig ng turo mula sa Biblia, linggo-linggo, inihahanda po kayo ng salita ng Diyos para maglingkod. Hindi po lumingkod lang, kundi maglingkod. So, lumingkod, Bisaya, umupo, maglingkod, mag-serve. Maaring ang ilan po sa inyo ay tinawag upang maging guro o magturo ng salita ng Diyos. Ang ilan sa inyo ay inihanda para sa pagbabahagi ng mabuting balita at ang iba ay maaring pastor. Ang iba ay maaring maging guro sa Sunday school o nagtuturo sa mga bata every Sunday. Ang iba sa inyo ay maaring tinawag na magbigay ng tulong. May gift ka ng health, maglinis ng simbahan at ihandang mga upuan bago ang pagsamba. Ang ilan po sa inyo ay maaaring may kakayahan sa technology para gamitin ito para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maglingkod sa youth ministry, tumulong sa youth ministry, maging bahagi ng worship team. Ito isang kaloob at maring calling sa iyo ng Panginoon. Maging bahagi sa prayer team, pananalangin sa grupo ng mga mananampalataya na tapat sa pananalangin. At maaaring magpatuloy ang listahan ng mga kaloob o kakayahan. Pero ang punto, tinawag po ang bawat isa sa atin at pinagkalooban ng kakayahan ang bawat isa sa atin at lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. At umaasa tayo sa bawat isa at dapat na sama-sama po nagkakaisa para magdala ng pagbabago sa buhay ng tao sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay pinag-isa para sa isang layunin.
maglingkod at magdala ng luwalhati kay Jesus at pinatitibay at pinapalakas ang loob ng bawat isa. Kung naalala niyo po, sinabi ni Pablo, kung babalikan niyo sa verse 7, dyan pa rin po sa chapter 12, sabi niya, para sa ikabubuti ng lahat, take note, or underline that phrase, para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. So, ang bawat parts ng katawan ay nakasalalay sa isa't isa. Ibig sabihin po, ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa paglilingkod dito sa simbahan. Nawawala po ang purpose ng paglilingkod kung ang ating focus ay kung meron tayong gustong makahanap o makita o makuha kung ano makukuha natin sa paglilingkod. At ang nangyayari, ang paglilingkod na ito ay hindi na po tungkol sa Diyos at ito ay nagiging tungkol na sa atin. Marahil ang mismong dahilan kung bakit ka dinala ng Diyos sa simbahan ito ay para ipakita sa iyo ang mga pangangailangan. Minsan, ipinapakita ng Diyos ang pangangailangan upang mai-contribute ka, maiambag, may maitulong, or maglingkod. So, ipinakita ni Paul na isa pong foolishness sa simbahan na ang pagiging selfish na kung saan na it's all about sa ating sarili na kung ano ang makukuha natin, ano ang re-receive natin, or ano ang dapat na makita natin mula sa simbahan. Let's remember na perhaps pinapakita sa iyo ng Diyos ang need sa simbahan ito para ibigay mo ang iyong sarili upang maglingkod dito. Verses 15 to 19. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. So, Paul is speaking sa mga mananampalataya, sa mga tao sa simbahan na feeling nila marahil hindi sila kasama o bahagi sa katawan ni Kristo. Sa mga individual na feeling nila na wala silang tunay na layunin. Sa mga naniniwala na hindi sila likas na magaling o may kakayahan tulad ng iba, na siyang dahilan bakit naiisip nila na hindi talaga sila bahagi ng katawan o ng iglesia. Tingnan niyo po muli sa verse 15. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? So it is a rhetorical question na ang sagot ay obvious, bahagi ka pa rin ng katawan. So ang tinutukoy ni Paul dito ay ang mga mananampalataya na feeling nila hindi sila kasapi o maaaring hindi nila nakikita na sila ay kasama sa katawan ni Kristo. Hindi po mabuti na magkaroon ng mga tao sa simbahan na hindi naunawaan ang halaga ng kanyang kontribusyon sa iglesia at hindi nasisiyahan sa kung paano ang pagkakadisenyo sa kanya ng Diyos. At sa mga nag-iisip naman po na mas mahalaga ka kaysa sa iba, mali po yan. Ang paa ay paa at ang kamay ay kamay sa pamamagitan ng disenyo ng Diyos. That's how you are designed by God. Kaya walang pagmamalaki at hindi rin po dapat tayo mahiya kung saan tayo banda na bahagi ng katawan o kung ano ang kakayahan natin dahil ito po yung kagustuhan ng designer. Kapag ang bawat isa sa atin ay kontento na sa kung ano ang bahagi o kakayahan natin sa iglesia, then makakapaglingkod tayo na may kasiyahan at ang Diyos ay naluluwalhati, walang inggitan. Kailangan natin ang isa't isa. Kung hindi ka kontento sa kung ano ang calling ng Diyos na gawin mo, then it will resolve problems, big problems sa iyong sarili at sa simbahan. So, magkakaroon ng jealousy, envy. So, it's a big problem talaga sa simbahan. Ganito na lang po. It's like sa couple, sa mag-asawa. Magkaiba ng personality at kakayahan. Ngunit, complementary. Minsan, napapatanong tayo, ba't isa tayo? Na magkaiba naman tayo, di tayo magkapareho. Iba yung personality mo, iba yung personality ko. Alam po natin, na kung pareho kayo ng personality, pareho kayo ng kakayahan, hindi na kailangan yung isa sa inyo.
Magkaiba kayo and it's a complement. Complementary. Maganda po yan. Mabuti. Kasi mayroon kang kahinaan na nasa kanya ang kalakasan. At may kahinaan siya na nasa isa ang kalakasan. Naintindihan niyo po? Kaya wag kayong magko-compare. Kaya complementary kayong dalawa at maging sa katawan ni Kristo. Wag nating ihambing ang ating sarili sa iba. Because that's how you are being designed by the designer. So, tayong lahat po ay tinawag ng Diyos, pinagkalooban niya ng magkakaibang kakayahan upang patatagin natin ang isa't isa at maging handa na gamitin ng Diyos para i-reach out ang mga taong naliligaw ng landas at bahagian ng mabuting balita at dalhin sa Panginoon. Amen? Now, pangalawang nais ni Pablo na maunawaan natin ay sa verses 20 to 26, umaasa sa bawat isa at hindi nagsasarili. Yung bang, kaya ko na wala kayo. Hindi tayo interdependent, kundi, tayo po lahat ay dependent, umaasa sa isa't isa. So, nagpatuloy si Paul tungkol sa unity habang binibigyan din ng pag-depend natin sa isa't isa. Verses 20 to 21. Tingnan niyo po. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. So, sinasabi ni Paul dito na ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Opo, may mga hindi gaanong kilala o hindi nakikita ang mga bahagi, but nagbigay ng warning si Paul sa mga mananampalataya na feeling nila hindi sila gaanong mahalaga at nagbigay ng warning na sa mga nasa harapan, in front, na nakikita, na mga nagpapagamit sa Diyos, mga kilala na bahagi ng katawan na huwag magmataas. Hindi po tayo mas mahalaga kaysa sa ibang bahagi ng katawan. Kaya po ay dapat na nagtutulungan. Tayo pong lahat ay dapat na nagtutulungan. Sa katunayan nga po, kung hiwalay tayo sa ulo, sino pong head? Si Jesus. Then, walang halaga po tayo, walang magagawa. In fact, sinabi mismo ni Jesus sa Juan 15, versikulo 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat, you can underline that, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. And even po, sabi ni Pablo sa Galatians chapter 6, verse 3, kung inaakala ninyong kayo nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Take note, underline that. So ginamit ni Pablo ang simpleng pagsasalarawan at ito yung physical na katawan upang ipakita sa atin na mali ang paniniwala mo na hindi natin kailangan ng isa't isa. Dinisign tayo ng Diyos para kailanganin natin ang isa't isa. Kailangan po nating lahat na mga bahagi ng katawan na nagpa-function, gumagana upang may isang pamuhay natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos ng may pagkakaisa. Look back sa verses 22 to 25. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahagi sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. So nakita natin na mahalagang malaman natin na lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Maring wala ka sa mas nakikitang o kilalang mga bahagi o napapansin ka agad ng mga bahagi. Ngunit mahalaga ka sa paggalaw ng pangkalahatang katawan. Kailangan ka para kumilos ng maayos ang buong katawan. May mga bahagi ng iyong katawan na hindi mo nakikita. Ngunit kung wala sila, mahihirapan po na gumalaw ang iyong katawan. It's like digestive system, hindi mo nakikita. Nasa loob siya. So hindi siya napapansin. Nandun siya kasi sa loob, hindi nakikita. Ngunit sobrang need siya sa physical na katawan. Tama po? Isa pang halimbawa ay ang utak. Hindi nakikita ang utak. Nasa loob siya. And then kung may bumara sa utak, sa daluyan ng utak mo, anong mangyayari? Magre-resulta ito ng pag-shutdown ng buong katawan mo. Hindi siya nakikita, pero kailangan siya ng physical na katawan. Naintindihan niyo po? So, isa pang halimbawa ang ating heart.
Hindi siya nakikita. Ang ating lungs, hindi po nakikita. Aliman sa mga ito, ngunit sobrang mahalaga sa pag-function ng ating katawan. At sa ilustrasyon na ginamit ni Pablo, ang katawan ni Kristo, ang simbahan, ay maaaring tingnan ng tulad ng ganito. So, bawat Kristiyano po ay may kaloob. At sobrang mahalaga ito sa simbahan. Huwag niyo pong hayaan na kayo po ilokohin ni Satanas at kumbinsihin na wala kang halaga sa katawan ni Kristo. Ang salita po ng Diyos mismo ang nagsasabi na mahalaga ka sa katawan na ito. And so, verse 26, tingnan niyo po, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. So, naapektuhan po ang buong katawan. Pag masakit yung ngipin mo, naapektuhan yung buong katawan. Tama po. Pag masakit yung ulo mo, naapektuhan ang buong katawan. Kapag nasasaktan ng isang bahagi, naapektuhan na ang buong katawan. Kapag ang isang bahagi ng katawan ay nasasaktan, dapat na maapektuhan ang lahat. Kapag ang isang bahagi ay nagagalak, then dapat tayong lahat ay nagagalak. Pag nakikita natin na may parts ng katawan na nangangailangan ng encouragement, then tayo din ay na kukumbik na mag-encourage kung nagagalak ang isang bagay ng katawan, hindi tayo naiinggit, nagagalak tayo sa kanya, kasama niya. Amen? So, isa pang bagay na nais ni Paul na maunawaan natin sa verses 27 to 31, ang pagkakaisa, mayroong pagkakaisa kahit hindi magkakapareho. Kasi minsan, may ganitong pag-iisip, hindi tayo pareho, hindi tayo pwede magkaisa kasi magkaiba tayo. So, tingnan niyo po, verses 27 to 31. Kung kayo nga ang lahat ang iisang katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga taga-tulong, mga taga-pangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Once again, in-emphasize ni Pablo na mayroong iba't ibang mga kaloob ng kakayahan sa katawan ni Kristo. Naglista siya ng mga kaloob. So mapapansin niyo ang unang sa lista dito ay ang mga apostol. Ito po ay kaloob na kung saan meron silang vision at nag-establish po sila ng ministry, gawain sa isang lugar at nangangasiwa sa mga simbahan o mga ministries at nagpapanatili po ng mga tamang doktrina, katuruanan. Si Paul po, obviously, ay may ganitong kaloob, pinagkalooban ng ganitong gift dahil nagpupunta siya sa mga bawat bayan and then he will establish a church, but hindi po siya nag-stay ng matagal dahil hindi po siya tinawag maging pastor, tinawag po siya maging apostol. Ang apostol ay isang kaloob na nagsisimula po siya, nag-establish ng ministry sa isang lugar, and then he will disciple someone, at pagkatapos po ay ipagkakatiwala niya sa isa na disciple niya, at pupunta na naman siya sa panibagong lugar para mag-establish ng bagong ministry. Yan po ang kaloob ni Apostle Paul. Now, particular na kaloob na ito, mahalagang maunawaan po natin dahil may mga nagtatanong ng ganito. Itong tanong, mayroon pa po bang ganitong kaloob? Mayroon pa po ba ngayon sa ganitong gift sa ating kapanahunan ang apostol? Kailangan natin pag-ibahin po ang kaloob ng titulo ng pagka-apostol at gawain ng mga apostol. Dahil sa Biblia, mayroong dalawang kahulugan sa kung ano ang isang apostol. Ito po ang kwalifikasyon. Tingnan po natin ang kwalifikasyon sa pagiging apostol. Una, kung ikaw ay apostol, ang unang kwalifikasyon ay dapat naging saksi ka sa muling pagkabuhay ni Jesus. Tingnan niyo po sa Gawa 1, versikulo 21 hanggang 22. Kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi. Take note, saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya isa sa mga kasama namin sa buong panahon kasama kami ng Panginoong Jesus mula ng bautismuhan ni Juan sa Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Kung alam yung kwento, di ba, may isang nawalang apostol, si Judas, na bakante ang posisyon sa 12 pagiging apostol. So, kailangan nila magpalabunutan o pumili ng apostol na papalit sa kanya
And so, ito yung qualification ng ilalagay sa palabunutan na mapipili na maging kahalili ni Judas. Dapat siya ay kasama nila at nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. At isa pang kwalifikasyon kung sa isang apostol, 2 Corinthians chapter 12, dyan po sa text natin, balik lang po kayo sa verse 12, sabi dyan, no, 1 Corinthians po pala ang ating text, but ito po, natitingnan natin ay sa 2 Corinthians chapter 12, verse 12. Buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na ako isang tunay na apostol, sino po ito? Si Pablo, sa pamagitan ng mga himala at iba pang mga kamangamanghang mga bagay. So, second qualification for apostleship is kailangan nakakagawa ka ng mga sign, wonders, at miracles. Yan ang isa pang qualification. So, ang tanong, mayroon po bang mga apostol ngayon? Dahil sa may ilang mga grupo na churches ay nag-claim na meron kami dito si apostle so na meron silang titulo ng pagiging apostol. Ito po dapat ang mga basihan when it comes to title ng pagiging apostol. Itong dalawang bagay na ating tiningnan. Na kailangan saksi sila sa pagkabuhay ni Jesus at nakakagawa sila ng mga signs, wonders, and miracles. Ngunit on the other hand, ang kaloob na apostol ay gumagana pa rin ngayon sa paraan na ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng vision sa isang tao para mag-establish ng ministry sa isang lugar at pagkatapos hindi sila nagtatagal, ipinagkakatiwala nila na disciple nila at pupunta na naman sila sa panibagong lugar. Yung gift, hindi yung title. Naintindihan niyo po? We need to differentiate ang titulong pagka-apostol at yung gift ng apostol, yung ministry, nagpapatuloy pa rin ngayon. Okay? I hope naintindihan niyo po. So, binanggit din ni Pablo dito sa lista, back in chapter 12, 1 Corinthians, ang gift ng mga propeta. Ito yung mga nagpapahayag ng plano ng Diyos o ng salita ng Diyos na may kaloob ng prophecy. Ngayon, sa tuwing binabahagi natin ang salita ng Diyos, ito po ay gumagana, nag-ooperate ang gift na ito. Sa tuwing pinapahayag natin ang propesiya na mula po sa salita ng Diyos. Ang propesiya na nakasulat sa Biblia. So kapag ibinabahagi natin ang propesiya, ito po ay mula dapat sa banal na kasulatan, then ito po ay authentic. Ngunit kung ang propesiya ay ganito ang pagkakasabi, nagpahayag sa akin ng bagong revelation ng Panginoon, at ito ang propesiya, then you need to be careful kung na hindi basta-bastang tanggapin ito. Dahil ang buong propesiya ay ilinagay na po sa banal na kasulatan. At hindi siya nagbibigay ng sinasabi ng iba, new revelation. Okay? Naiintindihan po natin? So, nag-operate ang gift na ito sa tuwing pinapahayag natin ang salita ng Diyos, ang propesiya na mula mismo sa banal na kasulatan. Okay? Hope naiintindihan po natin. So, hindi po tayo maaaring maniwala kaagad sa mga tao na nagsasabi na ito ang propesiya, ang revelasyon sa akin ng Diyos. You have to look the Word of God. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Dahil may iba nagsasabi, new revelation, pero nakasulat na pala sa Biblia. Kanila lang sinabi na para maging popular sila, na ang Diyos ay sa kanila lang nagsasalita. Okay? You have to be careful. Now, ang isa pang gift, kaloob, ay ang teaching. Ito po ay kakayang ipahayag ang truth ng Diyos ng maliwanag upang ang mga nasa iglesia ay matuto at lumago sa kanilang pananampalataya. It is a gift na naiintindihan ng mga nakikinig ang salita ng Diyos upang sila ay matuto at mag-grow. Okay? And ang kaloob na ito ay hindi lamang po gumagana mula sa pulpito sa pamamagitan ng mga pastor. Maaaring ilan sa inyo ay may ganitong kaloob ng pagtuturo. Kasi gumagana rin po ito sa pagtuturo kung ikaw nagtuturo sa mga youth. Naiintindihan nila yung binabahagi na maliwanag sa mga children. Gumagana din ito ang gift na ito. Sa women's ministry, gumagana din ang kaloob na ito. Sa mga home Bible studies, gumagana ito. And even sa one-on-one discipleship. Okay? So, yan po ang kaloob ng pagtuturo. Now, ang isa pa ditong nakalista na gift na binanggit ni Paul ay paggawa ng himala, mga pagpapagaling din, at napag-usapan natin ito noong nakaraang pag-aaral natin. So, be careful about sa healing, gift of healing. We don't use this gift just for popularity sa social media. If you have this gift, talagang genuine yung heart mo na magpagamit sa Panginoon, then you'll go not for popularity, you'll go sa mga hospital, sa mga may sakit talaga nandoon, and walang mga requirements bago ka pagalingin. Okay? Because it is out of compassion.
Okay? At magdala ng luwalhati sa Diyos. Naintindihan po natin? So, pagkatapos ay naglista rin si Paul ng kaloob ng help, pagtulong. Ito po yung mga tao na tumutulong ng kusa na hindi mo na sinasabihan kasi may gift sila ng ganito, yung gift ng pagtulong. Yung na, once na nakita nila kung ano ang need sa church, kusa silang gumagalaw. Yun ang gift na meron sila. Ginagawa nila ng kusa, hindi na sinasabihan, kusa silang gumagalaw. Dahil may kaloob po sila ng ganito. Gift ng pagtulong. Kaloob ng pagtulong. Ang isa pa pong kaloob ay ang administration, pangangasiwa. Ang purpose dito ay para matulungan ng simbahan na tumakbo ng maayos. So marahil ay hindi ka isang uri ng tao na in front o nakikita sa paglilingkod, ngunit binigyan ka ng Diyos ng kakayahan upang makapaglingkod sa paraan na makakatulong ka sa iglesia o sa gawain ng Diyos. Now, nais ko pong i-share sa inyo mga karagdagang kaloob na binanggit pa mula sa isang scripture sa banal na kasulatan. Sa Romans chapter 12 verses 6 to 8, makikita natin ang iba pang mga kaloob. Sinabi ni Paul ang kaloob ng paglilingkod. Gumagawa ng mga, ito po yung, pag mayroon kang gift na ganito ng gift ng paglilingkod, gumagawa ka ng mga gawain sa simbahan na kailangan gawin. Nakikita mo yung need, tapos willing kang maglingkod. So medyo may pagkakatulad dito sa kaloob ng pagtulong, pero it's more on sa paggawa. Okay? More on na nasa field ka palagi. More exposed ka sa paglilingkod. Palagi kang may ginagawa. Okay? Hindi lang sa, because on some occasion or situation nga, may nakita kang need, tapos tutulong ka, magkaiba yun, pero it goes along, pagtulong at paglilingkod. But yung paglilingkod, he's more or she's more sa field, more sa work, more on action. Okay? Hope, naintindihan niyo po. Isa po pong kaloob ay magpalakas ng loob, magbigay ng encouragement sa mga pinanghihinaan ng loob. Kung siyang pumupunta sa kapatid at pinagpipray niya o binibigyan niya ng verse na nagbibigay ng encouragement. Okay? Isa pa pong kaloob na binibigay ng Diyos ay gift of giving. Pagbibigay. Hindi po ito nakadepende kung malaki yung financial mo o maliit ang financial mo. It's a gift na kaya niyang i-manage ang kanyang finances kunti man o maliit, pero naunawaan niya ng lahat ng mga blessing na mayroon siya nagmula sa Diyos at nakakapagbigay ka para sa pagpalain, i-bless ang iba, i-bless ang gawain ng Diyos, and walang grudging. Sabi sa Corinthians, naalala nyo na siya po ay generous, cheerful giver. Masaya po siya, masaya ka na magbigay, and so yan po ang kaloob na ito, ang gift of giving. Okay? And isa pa po ang gift na binanggit dyan ay ang leadership, pamumuno. Ito ay ability na you can lead others at ma-influensyan ang iba. Ay isa pa pong gift na binanggit dyan ay yung mercy, awa. Pag may nakikita ka na naghihirap at nangangailangan, naaawa ka. And maybe isang tao sa kalsada na nakita mo kung gaano yung kahirap yung sitwasyon niya, binilhan mo ng tinapay o binigyan mo siguro ng bigas or even sa whatever na situation na nakikita mo na madali ka agad maawa. Okay? That's a gift from God. So, ikaloob mula sa Diyos. And sa iba na namang reference or scripture sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 13, yung gift ng pagiging evangelist. Ito pong gift na ito ay ability na maka-develop ka ng relationship sa isang tao, and then kaagad mo na binabahagi ang salita ng Diyos, and then nasisiyahan ka na makapagbahagi palagi tungkol kay Jesus. And may karaniwan ka na kakayahan na magdala ng tao kay Kristo. Yan po yung gift ng pagiging evangelist. Natural na kakayahan na nagdadala ka ng isang tao sa Panginoon. And may gift din ng pagpapastor o pagpapastol. Ito'y kakayahan pangalagaan ng spiritual na paglago ng iba. Sana'y malaman nyo po kung anong kaloobang ibinigay sa inyo ng Diyos para malaman nyo kung saan pwede kayong makatulong sa iglesia, sa katawan. Okay? So, mayroong pagkakaiba sa mga bahagi ng katawan ni Kristo. Sinabi ni Paul sa pamagitan ng rhetorical na tanong, lahat ba may mga apostol, lahat ba yung mga propeta, lahat ba yung nagsasalita ng mga wika or speaking in tongues, at lahat ba yung nakakapag-interpret ng wika? So nais ni Paul na maintindihan natin na may pagkakaiba sa mga kaloob na kakayahan, ngunit nilalayon nitong gamitin ang mga ito sa paraang napapanatili ang sa atin yung pag-depend sa isa't isa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi yung, mahina ka, ako magaling. Hindi ganon. O hindi yung sasabihin mo, mahina ako, hindi ko kaya yan. Siya na lang kasi mas magaling siya. Hindi ganon.
Kapag ganyan, it's all about you na hindi na para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi na para sa kabutihan ng iglesia. Naintindihan niyo po? So, kailangan ma-maintain natin ang dependence at unity sa isa't isa kahit magkakaiba. Okay? Ng mga kaloob. So, walang lugar po sa atin ang pagmamataas at inggitan dahil po tayo ay isang katawan. So, let's finish verse 31. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. So, dapat po meron tayong desire na malaman natin kung ano ang kaloob na binigay sa atin o ano yung bahagi natin sa katawan ni Kristo o dito sa simbahan. Dapat na excited po tayo na i-desire ang mga bagay nito, kung ano ang gift natin. Kung ito po ang inyong home, inyong tahanan o pamilya, then you will pray na ipahayag sa iyo ng Diyos ang iyong part, bahagi, kung saan ka pwedeng makaambag sa paglilingkod sa katawan ni Kristo. I-connecta po natin ang ating buhay sa simbahan, huwag po nating ihiwalay. Ang simbahang ito po ay nagbibigay ng pagkakataon para mapaglingkuran mo ang Panginoon. So, let's give our whole self, buong sarili natin at maging committed po tayo sa purpose na mayroon tayo sa ating buhay. Purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. We should be willing po na magbigay ng sakripisyo para sa Panginoon. Hindi yung puro lang sa ating sarili. If this is your home family, if this is your church, if you are part sa katawan ni Kristo, binibilang mo yung sarili mo na part sa katawan ni Kristo, and you are, bagay ka talaga ng katawan ni Kristo, then you should be willing na may contribute ka, willing to sacrifice, i-connect mo ang sarili mo sa church, ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon para paglingkuran. Perhaps, ay napaisip ka kung ano ang pinakamagandang kaloob. Ay sabi dito sa verse 31, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Perhaps this is what you're thinking, ano bang pinakamagandang kaloob po na kakayahan para sa akin? Well, ito po ang may papayo ko. Tingnan mo po kung ano ang need sa simbahan. Then start dyan po. And tingnan mo po kung saan ka masaya, saan ka banda masaya maglingkod sa katawan ni Kristo. Tingnan mo po kung saan ang iyong kalakasan na maaari mong ma-contribute sa simbahan, sa iglesia. Kung saan ka masaya, doon ka magsimula. Amen? So, and then be the best tool ng Panginoon, kasangkapan ng Panginoon, para gamitin ka niya para sa kanyang kaluwalhatian. So, let me conclude this study this morning. Binigyan ng kaloob ang bawat isa sa atin na dapat na ipagpasalamat po natin sa Diyos. Kailangan natin maging careful po, maingat na kung saan hindi natin isipin na mas mahalaga ang ilan kaysa sa iba. Walang sino man dapat na magsabi nito, ng ganito, hindi nila ako kailangan, or sabihin na, o hindi ko sila kailangan. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa dahil yan ang disenyo ng Diyos sa kanyang katawan, ang simbahan. Church, I challenge you, gamitin mo ang iyong kaloob, ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos para sa ikabubuti ng iglesia at para luwalhatiin ang Diyos. Amen?